Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Be seated. Please identify yourself. Your name and address for court records. Mrs. Encarnacion Aguirre, Viuda de la Verisa, number 16, Balete Drive, Quezon City. Mrs. Leverisa, kilala niyo po ba si Dolores Aaron Leverisa? Opo. Ano po ang relasyon niyo sa kanya? Manugang ko po siya. At siya rin ang pumatay. Objection, Your Honor. Objection sustained. Mrs. Leverisa, narito ba ngayon sa korting ito ang inyong manugang na si Dolores Aaron Leverisa? Narito po. Would you please identify her for the court record? Siya po, si Dolores Aaron Leverisa. Isang mamamatay tao. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako narapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Pag-ibig ang siyang Katawan ni pumukaw sa ating puso at kaluluwa at siyang Ang gwapo-gwapo pa na ni Emil. Ba't di mo sinagot? Sayang. Kanina pa nakatingin. nagliwanag sa Shh! Huwag ka nga maingay. Magdasal ka na lang. pag-ibig ang siyang buklod natin, di makapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawalay. Oh, very good! Happy birthday, Father. Thank you very much. Thank you. Happy birthday, Thank you. Thank you. Happy birthday, Thank Father. you very much. Happy birthday, Thank Father! you. Alam mo, sa mga ganitong okasyon lamang ako hindi nakakaramdam na pare ako, Mother. Pero Father, kung hindi kayo isang pare, hindi hahalik sa inyo ang maraming magagandang dilag. Kung sabagay, alam mo, kung hindi ko suot tong abido ko, magmumukha akong DOM nito eh. Si Father naman. Lalo nga kayong tumatanda, lalo kayong nagmumukhang santo eh. Alam mo, kung mga Daughters of St. Anna ito ay hindi natatanggap ng mga magagandang novices, eh marami sa aming mga pare, eh siguradong akit sa langit. Father, ha? Father, ano po ang tinutukoy ninyo? Dito po sa lupa, nakapiling ang tao. O doon po sa langit, nakapiling ang Diyos. Ito talaga oh. Sarap ng kare-kare, no? Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Pwede ba tayo mag-usap mamaya? Ay naku, Sister Asuncion, alam niyo naman po na hindi papayag ang mama at papa na hindi dito sa bahay namin idaos ang birthday ni Father Eman.
lalo na't nasa Amerika sila, ako na po ang iniwan nila para mga siwa dito sa lahat ng bagay. Ano nga bang ginagawa nila sa Amerika? As usual, nagbabakasyon. Palibasa nanalo si Papa sa kaso, kaya't ayun, nagse-celebrate sila. Palagay ko sa May pa ho ang balik nila eh. Ay, Paano yung pagbabaw si Sister Dolores? Makakarating ba sila? hindi po sila papayag na wala sila dito para sa final vow si Dolores. Hanggang kailan naman kayo rito ni Alan? Hindi na po siguro kami magtatagal ng 1 linggo. Marami po kasing trabaho tinatapos sa... Hi, Vince. Sister Daisy, Sister Asuncion, this is Dr. Vince Leverisa. Hello. Hi, sister. Ay, ngayon ko lang nalaman na birthday pala ni Father Eman. Dr. Leverisa, Yes, alam sister. niyo, 2 linggo pa lamang kabubukas ng inyong klinika, pero very successful na ang Oh, project that's true. niyo. Salamat to, salamat to. Sinusunod ko lang ang hiling ng papa na magtayo ng free clinic dito. Eh, kamusta naman ang klinika nyo, Vince? Okay naman. Busy-busy. Kaya lang, hingi sana ako ng tulong sa inyo, sister. Yes? Hindi ho yata kaya ng mga assistant ko ang lahat ng trabaho. Kaya I was wondering kung pwede akong humingi ng tulong sa mga novices nyo na gusto mag-volunteer work. Sure. Ilan ang kailangan mo? 2 ho. 2? Good. Ipadadala ko sa'yo si Sister Dolores at si Sister Amanda. Okay? Ay, teka muna si Father Eman, puntahan muna natin. Excuse me, sister. Okay, okay. Sabihan na si Sister Dolores na kailangan siya. Masarap ka ito. Emil, anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita makausap sandali. Tara. Emil, baka may makakita sa atin. Alam mo naman bawal ang... Dolores, 2 months ako nakabakasyon. On probation ako. Pagkatapos nun, magva-vows na ako bilang brother. Malapit na rin ako mag-final vows, kaya hindi na dapat tayo magkita pa. Dolores! Kaya nga dapat pag-usapan rin natin to eh. Once and for all. May panahon ka pa para lumabas sa kumbento. Sabihin mo lang. At hindi ko na itutuloy ang pagiging brother ko. Alam mo namang ikaw lang ang dahilan kaya ako pumasok sa seminary. Dahil mahal na mahal kita. At alam kong yun ang ikaliligaya mo na pareho tayo magsilbi sa Diyos. Kaya lang, hirap na ako eh. Mas nangingibabaw pa rin ang damdamin ko para sa'yo. Mahal din kita, Emil. Pero mas mahal kong Diyos. Ikakasal na ako sa Kanya. Yan. Ayan, gagamutin na ni Doktor ang sugat. Sister, handaan niyo yung mga gamit. Kinamot ito eh. Kinamot niya, ha? Ang gwapo ni Dr. Leverisa, no? Oh, huwag mong gagalawin. Magaling pang humawak ng pasyente. Sandali lang. Swabe. Sandali lang ito. Kundi lang tayo, madre. Shh, huwag kang maingay. Sabing huwag Baka mamaya gagalawin. marinig tayo ng doktor. Isumbong pa tayo kay Sister Huwag ka na Daisy. iiyak. Eh di sabay tayo mangumpisal Iyak, mamaya. sandali lang. Ha? Oh, huwag ka na umiyak. Eto na, Doc. Oh, okay. Hindi masakit ito. Hindi naman masakit, ano? Ano? Hindi masakit, ano? Sister Dolores. Sister Dolores, katatawag lang ni Alan ngayon. Sinabi niya nanganganak na si Belinda sa bahay niyo. Hindi na niya madala sa ospital. Pero sister, sa 1 buwan pa siya manganganak ah. Oo nga, premature ang bata. Eh, pwede ko ba siyang puntahan? Alam mo naman ang patakaran dito sa novitiate, di ba? Kung sa ibang pagkakataon, hindi kita papayagan. Pero kung malaki ang utang na loob namin sa pamilya mo, at parang kapatid na rin namin si Belinda, sige, papayagan kita. Ipaabot mo maligayang pagbati namin. Makakarating, sister. At saka, Sige ho. sabihin mo sa amin kung ano yung baby, ha?
Dr. Leverisa? Dr. Leverisa, anong anak ni ate? Babae. Sandali lang po. Stillborn ang bata. Binibinyagan siya ni Father Eman. Dolores, bahala ka na muna kay Belinda. Iatid ko lang si Father, kasabay na ni Dr. Leverisa. Iatid ko muna sila. Kasalanan ko to. Pinaparasahan ako ng Diyos. Kasalanan ko to lahat. Ate, ano ba pinagsasabi mo? Bakit siya nadamay? Bakit niya kinuha ang anak ko? Wala naman siyang kasalanan. Bakit? Huwag mo na hanapin ang sagot sa tanong na yan, ate. Tanggapin na lang natin na kagustuhan ng Diyos ang nangyari. May sarili siyang dahilan. His will be done, ate. Akin na muna yung bata. Magpahinga ka na muna. Hindi ko alam. Ginawa mo isang himala. Naghimala ka, Dolores. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa himala? Naniniwala, ate. Pero hindi ka naniniwalang maaaring manggaling sa'yo? Hindi sa akin ang galing, ate. Sa Diyos. Oo, pero ginamit ka niya, Dolores. Pinagbahala ka. Ba't ako? Dahil malinis ka, Dolores. Ate, walang dapat makaalam nito. Lalo na si Father Eman. Pero kailangan malaman ito ng simbahan. Magkakagulo, ate. Uusisahin ako ng lahat. Lalo na si Mother Superior. Hindi ko alam mo na sasabihin ko. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Sa ating sikreto to. Sabihin mo na lang kay Dr. Leverisa na hindi mo alam kung ano nangyari. Basta na lang nabuhay yung bata. I'm sure pipilitin kanya ipaliwanag ang tunay na dahilan sa nangyari. Pero tayo lang nakakaalam ng dahilan. Tayo lang nakakaalam ng buong katotohanan, ate. Ipangako mo yan sa akin, ate. Tayo lang nakakaalam. Anak ko.
May nakalimutan ako ibigay sa'yo nung huli tayong magkausap eh. Dolores, bago ako mag-final vows at tuloy ang talikuran ng lahat, gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Dolores? 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 Dolores, I'm sorry. Dolores, I'm sorry. I'm sorry, pero mahal kita eh. Mahal kita. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nakalimut ako. Nasaan ka kagabi? Ha? Nasaan ka kagabi? Nasaan ka kagabi? Nasa bahay, bakit? Nasa bahay lang ako kagabi, bakit? Sinungaling! Sinungaling ka! Nasa bahay ka kagabi, di ba? Pinuntahan mo ko doon. Sinaktan mo ko. Ikaw yun! Ikaw yun, di ba? Bakit mo nagawa sa akin yun? Anong kasalanan ko para gawin mo yun? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit kita sasaktan? Hindi kita pwedeng saktan. Bakit? Anong nangyari sa'yo kagabi? Ang swerte talaga ng ate mo, no? Biruin mo, nabuhay ulit yung baby niya. Isang kababalaghan, di ba? Kinikilabutan nga ako pag naaalala ko yun eh. Pero alam mo, sabi ni Dr. Leverisa, marami na raw kasong ganyan. Nung minsan nga may isang pasyente na namatay na ng 20 minutes, pagkatapos nabuhay uli. At sabi pa ng pasyente, nakarating na raw siya sa kabilang buhay. Kaya lang pinabalik siya dahil hindi pa raw niya oras. Sister Dolores, may dinaramdam ka ba? Ha? Bakit? Kanina ka pa parang walang gana at namumutla ka. Wala ka namang sinat. Wala. Puyat lang kasi ako eh. Hindi ako nakatulog kagabi dahil mainit ang panahon. Sayang. Ang alin? Sana may sakit ka para may dahilan magpagamot ka kay Vince. Good morning, sisters. Good morning, Good morning. Doc. Naku. Excuse me, Doc. Bakit? May problema ba? Hindi ko alam. Baka may dinaramdam lang yun. Oh, I see. Doc? Yeah? Gusto niyo yung kape? Yeah, sige. Please. Okay. Thank you.
Okay, girls, double time. We're here. Dali. Oh, Mother. Welcome. Did you have a nice... Yes, Mother. Mother. Hello. How are you? Hello, sister. Hi. Come on, girls, hurry. Anong sakit ba? Buntis siya, Carmen. Ha? 2 buwan. Diyos ko. Paano? Bakit? Paano nangyari ito? Diyos ko. Paano? Huwag siyang tanungin mo. Ang tanungin mo, si Dolores. Sonia, please. Please, Sonia. Pakiusap ko lamang sa'yo. This is a very delicate matter. Walang makakaalam nito. Please. Pinsan, sana hindi ako yung pinatawag mo kung wala kang tiwala sa akin. Thank you. Salamat. Sister, sorry po sa nangyari kanina. Hindi ko po sinasadya. Alam mo ba kung bakit ka hinimatay kanina? Buntis ka. Sister. 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 Sino ang ama ng batang iyong dinadala? Hindi ko alam. Hindi ko alam, sister. Maniwala kayo. Bakit hindi mo kaagad sinabi kay Sister Daisy? Hindi ko alam anong gagawin ko. Basta ang alam ko lang, ayoko lang mabas sa kumbento. Yung hiya ko, sister. Yung hiya ko. Sister, hindi ko naman kasalanan nangyari, hindi ba? Wala naman akong kasalanan sa nangyari, hindi ba? Hindi ba? Wala akong kasalanan. Good afternoon po, sister. Good afternoon naman. What can I do for you? Ako si Emil Ornedo. Kababata ko si Sister Dolores. Maupo ka. Salamat ho. Gusto ko lang sanang makausap si Sister Dolores para imbitahin ho sa final vows ko. Magiging brother na ho kasi ako sa St. John of the Cross. St. John of the Cross? Oho. Kilala ko ang chaplain doon, si Father Jonathan. Yes, sister. Kailan ang ceremony? Itong next Sunday ho. Kasi wala rito si Sister Dolores. Nag-community work sa Marikina. Pero hayaan mo, pagbalik niya, sasabihin kong dumalaw ka. Pakibigyan niyo na lang ho itong invitation para sa kanya. Thank you na lang ho, sister. Tutuloy na ho ako. Kamusta na lang kay Father Jonathan? Makakarating ho. Emil! Emil! Emil!
nakatiis ka ng 5 buwan na nakakulong dito, siguro naman makapaghihintay ka pa ng 4 na buwan na lang. Sister, mababaliw na ako. Masisira ng ulo ko sa kakatingin sa 4 na sulok ng dingding na ito. Alam mo ba kung bakit kailangan gawin ko ito sa'yo? Napakalaking iskandalo para sa kongregasyon natin at sa pamilya mo kapag nalaman nila kung anong kalagayan mo ngayon. Pinangangalagaan ko rin ang kahihiyan mo sa tao. Dahil alam ko isa kang napakabuting madre na hindi dapat managot sa nangyari sa'yo. Sister, titiisin ko. Basta ipangako nyo lang sa akin na hindi nyo ako expel sa kumbentong ito. Bata pa ako. Wala na ako ibang pinangarap kundi pagsilbihan ng Diyos. Hindi ko naman ginusto mabuntis, sister, ah. Bakit kailangan ko pagbayaran ng kasalanan ng ama ng batang ito? Araw-araw ay pinagdarasal ko. Nasabihin sa akin ng Diyos kung anong gagawin ko sa iyo. Kung ano ang tama. Kung ano ang gusto niya. Pero hanggang ngayon, hindi niya ako sinasagot. Papalapit na ng papalapit ang araw ng paganganak ni Sister Dolores. Pero bakit ganun? Hanggang ngayon hindi pa rin ako matahimik. Tama kaya ang pasya ko? Naging maawain ka at nagkawang gawa sa kapwa mo. Kaya, Mother? Oh. Nalulubog lang ako sa aking sarili. Kaya ayaw kong pumutok ang iskandalong to. Kilala kita, Sister Carmen. Lahat ng kilos mo ay nakalaan sa Diyos. Kahit na ipaampun ko ang anak ni Sister Dolores pagkasilang nito, Mother. Kahit na magbulag-bulagan ako pagkatapos at magkunwaring hindi nangyari ang trahedyang ito. At pagkatapos, pananatiliin ko pa rin dito si Sister Dolores bilang isang madre. Ayokong sabihin na mamili ka. Si Sister Dolores o ang Diyos. Pero ito lang ang masasabi ko, Sister Carmen. Magtiwala ka sa Panginoon. Patayin ka man niya. Magtiwala ka sa Kanya. Dolores, narinig kong nag-uusap sina Mother Superior at Sister Bernadette. Kukunin daw nila ang anak mo at ipaaampon. Mag-usap tayo mamayang gabi. Amanda. Sister Amanda? Uy! Dolores. Kumusta ka na? Eto, malapit na maging isang ina. Alam mo, kung minsan naiinggit ako sa'yo. Huwag. Kasalanan yun sa Diyos. Oo nga eh. Paano mo nga pala nakuha yung susi dito? Nung minsan nakita ko si Sister Carmen nang galing dito, binantayan ko kung saan niya nilagay yung susi. Madalas nga gusto kitang dalawin dito, kaya lang natatakot akong mahuli. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Lubos-lubusin mo na yung pagmamalasakit mo sa akin, Sister Amanda. Tulungan mo ako makatakas dito. Pero... Hindi ako makakapayag na kunin nila sa akin ang anak ko. Wala silang karapatan. Anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Ewan ko. Basta kailangan makatakas ako dito ngayong gabi.
Belinda, maraming salamat ha. Susulat ako. Oo, mag-iingat ka ha. Salamat ha. Sige na. Baaran niyo ng awa. O, iri pa! Iri pa ng iri. O, iri! Umili ka pa! Malakas! Sige! O, huwag mong bibitawan! Huwag mong bibitawan! Sige! O, umili ka pa! Ano ang ginagawa niyo sa kanya? Sabi na huwag ka pumasok dito eh! Tiis na lang! Malapit na! Doon ka sa labas! O, sige! Iri! Iri! Laliman mo ang iri mo! Oh! Sige! O, diba? Malapit na! Malapit na! Sige! 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 Iri! O, ayan. Isang matinding iri, ha? Ayan! Ganyan! Ayan. Sige! O! Sister, Santa ka ba? Ha? Santa ka, di ba? Bakit mo nasabi yan? Kasi, para kang si Blessed Virgin Mary. Pinanganak niya si Jesus. Pero ang tatay ni Jesus si God. Becca, hindi si God ang tatay ng baby ko. Eh sino? Wala naman po kayong asawa. Paano kayo mabubuntis wala naman pong asawang mga madre, di ba? Sabi nila, pag nagmadring isang babae, kasal na siya kay God. Eh di tama po ako. Si God po ang tatay ni Ninyo. Sister, di po ba ang mga santa nakapagpapagaling sa mga may sakit? Oo, yung iba. Ikaw, kaya niyo po bang pagalingin ang mga paa ko? Hawakan mo lang ang mga paa ko, gagaling na. Sister, hawakan mo lang oh. May nararamdaman ka ba? Sige, subukan mo igalaw yung mga paa mo. Sister, hindi ko pa rin po maigalaw eh.
Rebecca? Po? Halika, Emil. Tuloy ka. Salamat ho. Dolores. Emil. Emil, anak ko. Kung hindi ikaw ama ng anak ko, kahit kailan siguro, hindi ko malalaman kung sino. Kaya mo ba ako pinapunta rito? Para makita mo kung magkamukha kami ng bata. Hindi. Sa mga sandaling ito, kailangan ko ng kaibigan. Sige, Emil. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin, ha? Sigurado ka bang ayaw mo na akong pumasok sa loob? Problema ko to. Akong dapat lumutas. Kung may kailangan ka, lagi akong doon tumulong. Kahit anong paraan. Alam ko naman yun eh. Salamat, ha? Sige. Sayang, sana nag-aakin ng batang to. Dolores! Anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Ba't ka nandito? Ano? Oh, ba't may dala kang baby? Ang cute-cute naman niya. Kanino ba to? Dolores? Sa'yo? Anak mo? Mapakinggan niyo muna ako. Anong kahihiyan to? Anong kahihiyan to binigay mo sa pamilya natin, Dolores? Ano? Mawala akong kasalanan. Pinagsamantalahan ako. Pinagsamantalahan? Kailan? Saan? Sino? Hindi ko alam. Pinagsamantalahan ka? Hindi mo alam kung sino? Hindi ko alam. Anong kastupidahan ito? Sumagot ka! Sino? Hindi ko alam. Bakit hindi mo pinalaglag ang bata? Mamali yun. Kasalanan sa Diyos. Mas mali ang bigyan mo ng ganitong skandalo ng ating pamilya. Kung nagawa ko man yun, patawarin niyo na ako. Anong sabi ni Sister Carmen? Mahawag. Huwag niyo siyang tatawagan. Kukunin na sa akin ang anak ko. Mahawag. Para niyo ng awa. Ma! Hello? Nandiyan ba si Mother Superior? Si Mrs. Aaron ho ito. Thank you. Yes, Sister Carmen? Yes. Yes, nandito si Dolores. Hindi ko alam na may problema pala. Yes, sister, but she's okay.
Yes. Bala ko nga siyang ihatid dyan ngayon. Gusto niyo bang makausap? Sandali lang ho, sister. Dolores? Dolores! 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 O sige, magpahinga ka na muna. Doon ka na sa guest room. Rina! Ma'am? Sama mo si Dolores sa guest room. Sige ate, salamat. Linisin mo yung guest room. Yes, ma'am. Well, naniniwala ka ba sa sad story niya? Bakit? May dahilan ba ako para hindi maniwala? Ewan ko ba, para namang napaka-fishy na nangyari, napaka-convenient. Ibig sabihin, sarili mong kapatid, pinagdududahan mo? Alan, kahit na kapatid ko si Dolores, hindi ko pa rin masasabing kilalang kilala ko na siya. Remember, matagal na panahon siyang nakakulong sa kumbento bago kami nagkita muli. Practically, doon na nga siya nagdalaga eh. O, so anong ini-imply mo? Malay natin kung nagkaroon siya ng lover dun sa kumbento habang nandun siya. Eh alam naman natin na libreng-libre silang lumalabas kapag gumagawa sila ng social work. At hindi rin ako magtataka kung nagbalikan na sila ni Emil. Napaka-malisyosa mo talaga, oo. Kung talagang nagdalaga si Dolores sa kumbento, eh di napaka-inosente ng taong yon. Mas lalo na sa sex. Are you kidding? Hindi mo ba alam na napaka-liberated na ngayon ng Catholic Church dahil sa mga religious orders? All nuns have to go through an intensive sex education training para hindi sila mapag-iwanan ng panahon. They know about VD, intercourse, panganganak, lahat! Kaya't hindi ako nagtataka kung yan Dolores na yan ay mas marami pang alam sa sex kaysa sa akin. Akala ko, tinawag ako ng Diyos. Tama ka, Dolores. Kaya lang, siguro, tinawag ka niya ng panandalian lamang. Ibinigay niya sa'yo rito kung anong para sa'yo. Ang alin, sister? Ang bigyan ako ng isang anak nang hindi ko hiningi sa kanya. Kung minsan, binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagsubok nang may matutunan tayo. At anong gusto niya ituro sa akin? Sasagutin niya yon sa kanyang sariling panahon kung handa ka nang tanggapin yon. Iha? Pirmahan mo ito, Dolores. Mula sa araw na ito, pinapakawalan ka na namin sa mga pangako mo at pinuputol na rin namin ang anumang relasyon mo sa kongregasyong ito. Patawarin mo kami kung anumang pagkukulang ang nagawa namin sa inyong anak, Mr. Aro. Alam kong ginawa niyo lang ang naisip niyong tama para sa kanya. Dolores, kung kailangan mo kami, bukas ang pinto ng kumbento para sa iyo. Nabi ko kayo sa akin, sister. Nabi ko kayo sa akin. Hindi. Hindi. Teka muna, Iha. Let's make one thing clear. Siyempre, galit ako at masama ang loob ko sa nangyari sa'yo noon. Hindi kaila sa'yo na nung paman ay tutol na ako sa pagpasok mo sa kumbento. Para sa akin, ang buhay doon ay, well, sabihin na nating hindi normal. Dapat sa babae makapag-asawa, magkaanak at magkapamilya. Yan ang dahilan kung ba't ginawa ng Diyos sa babae, di ba? Si Teresa pa napaka-old-fashioned. Masama ba kung sobrang pagmamahal ko sa dalawang anak kong babae? Masama ba kung gusto kong mamatay na mapayapa dahil alam kong may mga asawa silang mag-aalaga sa kanila? Tumatanda na kami ng Mama mo, Dolores. Kapag wala na kami, hindi ka mapapabayaan kung may asawa kang inaasahan. Lalo-lalo na ngayon, may anak kang kailangan mong buhayin. So I guess dapat ako matuwa para sa'yo. Matuwa? Bakit?
Ngayon, bukas na bukas ng mundo sa'yo. Pwede mo nang gawin kahit na ano. Marami kang choices. Makakapili ka. Oo nga. At ikaw? Ako, I made my choice. Magpapari ako. Magpapare? Pero... Emil! Lumabas na ako sa kumbento. Hindi na ako madre. Hindi mo ba ako naintindihan? Emil, pwede na tayo magpakasal ngayon. All you have to do is leave the brotherhood. Di ba yun naman talagang gusto mong gawin noon? Noon yun. Masaya na ako rito eh. I want to be a priest. Akala ko ba mahal mo ko? Emil, bakit? Dahil ba may anak na ako? Hindi ko gusto nangyari. Alam mo yun. Nagkaanak ako. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sinong ama. Emil, mahal mo pa ba ako? Mahal pa rin kita, Dolores. Nagpapasalamat nga ako sa damdaming ito eh. Dahil ito nagpapaalala sa akin na tao pa rin ako na may puso't damdamin. Kaya lang eh. Mas mahal mo ang Diyos. Bakit? Ikaw? Hindi mo na ba siya mahal? Ay, naku, ang tagal-tagal ko na nag-aantay na paano tuloy ang beauty ko. Ito kasing pinsan ko, no? Isang oras nagbihis. Take your seat. Ah, yeah, Benji, Cecil, my cousin, si Dali. Hi. Ay, tita, beauty siya. Ba't hindi mo siya pinapakilala? If I know, takot na matalbugan ang beauty niya. Hoy, hindi akong trigero tinggiterang katulad mo, no? For your information, kadarating lang yan galing sa abroad. Talaga? Saan sa abroad? Sa States. Talaga? Saan doon? Kasi ang parents ko sa Carson eh. Cecil, give naman my cousin a chance to enjoy. Mamaya na kayo mag-interview. We will be spending the whole night naman here eh. Okay, Talaga, ha? Ha? Di ba, mama, no? Hmm. Ay, sandali ah. Lester! Lester! Hoy, si Seth! Sandali lang oh. Halika. Hi. Hi. Meet my cousin, si Dali. Hello. Sure. Ikaw na lang. Sige na. Oh, ikaw nang bahala Yeah, sa okay. cousin ko ah. Sige na. Oh, bakit? Pasensya ka na. Hindi kasi ako marunong sumayaw eh. Bakit? Hindi ka ba mahilig mag-disco? Ngayon lang ako nakapasok sa ganitong klaseng lugar. Ha? Bakit? Saan ka ba galing all this time? Sa kumbento? Oh, paano mo alam? Ang galing din na sense of humor mo, no? Okay lang. Weng, weng. Weng, weng. Oh, kaya mo pa? Oo, kaya ko. Naku, makakauwi pa kaya tayo? Oh, sige. Bye. See you next week. Thank you, ah. Bye.
Oh, Kuya Alan. Hi. Ba't gising ka pa? Saan ka galing? Alam mo ba kung anong oras na? Maaga pa naman ah. Baka ang ibig mo sabihin, umaga na. Lumalabas na ang liwanag hindi mo ba nakikita? Alam mo sa mga oras na to, ang mga matitinong babae, tulog pa. Hindi pa tulog pa lang. Diyan ka nagkakamali. Dahil nung nasa loob ako ng kumbento, gising na ako ng ganitong oras. Dahil naghahanda na kami para sa aming morning prayers. Anong pinagagawa mo? Hindi naman nagbago ang schedule ng buhay ko ah. Tingnan mo nga sarili mo. Sa kapal ng pintura sa mukha mo, halos hindi kita makilala. Nasanay ka kasi na lagi mo ako nakikita nakasaya. Ngayon mo na nakita na ganitong itsura ko. Hindi bagay sa'yo suit mo. Eh ano bang pakialam mo? Oo nga naman, Alan. Ano nga bang pakialam mo? Hindi. Pinangangaralan ko lang tong kapatid mo dahil mukhang marami yatang nainom. So, bakit ba concerned na concerned ka? Gusto niyang di hayaan mo siya. Alan, kung kaya niyang maglasing, kaya niyang linisin ang sarili niyang suka. Alam mo, Belinda, talagang hindi kita maintindihan, oh. Ngayon at higit na kailangan ni Dolores ang moral support mo, hindi mo pa binigay. Lalo mo pang hinamak, bakit? She brought this whole thing upon herself, so magdusa siya. Alam mo, you're such a bitch. Sige. Sige, Alan. Tawagin mo ako ng pangalang gusto mong tawagin. Alam ko naman, matagal mo nang pinipigilan ang sarili mo eh. Sige, murahin mo ako. Tawagin mo ako Makate, Chip. Ano pa? Ano pang gusto mo? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Gusto ko sana mag-apologize sa nangyari kagabi. Kung may nasabi man ako hindi maganda, I'm sorry. I'm sorry din dahil medyo I lost my temper with you. Concerned lang naman ako sa'yo. Alam ko. At nagpapasalamat ako. Kung ba't kasi uminom pa ako eh. Hindi naman ako marunong uminom. Siguro masyado lang ako nagmamadaling mag-adjust ulit sa mundo. Wala namang masama ron eh. Basta tandaan mo lang. Isipin mo lang ang dapat mong tanggihan at ang dapat mong tanggapin sa mga taong nag-aalok sa'yo. Maraming tentasyon. Mag-iingat ka. I promise, hindi na ako iinom ulit. Pwede ko bang hawakan si Ninyo? Oo ba? Ingat ka lang, baka umihi. Okay lang. Matagal na akong di nakakahawak ng baby. Hello, baby. Si Marga, ba't parang hindi ko yata nakita humawak ka sa kanya? Ayaw mo bang babae maging panganay mong anak? Hindi ko anak si Marga. Kahit na kailan wala akong intensyon bigyan ng anak ang ate mo. Buntis na siya nung magpakasal kami. Iniwanan siya ng ama ng bata. He was a married man. Eh bakit ka pumayag magpakasal sa kanya? Dahil gago ako. Hindi lang gago. Dobleng gago. And during that time, kapapasok ko lang ng bar exams. Wala akong trabaho, wala akong pera. Nakakilala ko ang papa mo sa isang court hearing. Madalas kami nagkikita noon kung saan-saan. And then he made a deal with me. Bibigyan daw niya ako ng magandang trabaho sa law office. Pakasalan ko lang daw ang ate mo para maisalba ang kanyang reputasyon. Hindi mo ba nagawang mahalin ng kapatid ko? Akala ko magagawa ko yun. Noong araw kasi bago kami ikasal, ang ganda ng pakita niya sa akin. Akala ko ako ng pinakaswerte na lalaki sa buong mundo. Hanggang nung honeymoon night namin. Pinalabas niya. Pinalabas niya ang tunay niya kulay. Pinagtawanan niya ako. Ininsulto niya ako. Hinamak niya ako. Tinawag niya ako ng patay gutom. Walang pride. Wala daw siyang respeto sa akin dahil pinili lang daw ako ng papa mo para sa kanya. Para ako napakalaking gago. Sana ito na lang naging baby ko. Junior pa. Halika na, tulog na tayo. Si Marga! Ang taas-taas ng lagnat! Suka ng suka! Baka magkakumbulsyon! Dolores, tinan mo ang taas-taas ng lagnat!
Oo nga, no? Si Kuya Alan nasaan? Wala pa nga, hindi pa umuwi. Hindi ko alam kung saan nahanapin. Dolores, anong gagawin ko? Dalhin natin siya sa ospital. Dolores, pagalingin mo siya. Kaya mo siyang pagalingin, hindi ba? Di ba noon binuhay mo siya? Alam ko gagaling siya. Gawin mo sa kanyang ginawa mo noon. Nababaliw ka na ba? Ang kailangan ni Margay, isang tunay na doktor. Ang kailangan niya ngayon ay isang himala. Dolores, gawin mo sa kanyang ginawa mo noon. Please save her. Tao lang ako, ate. Hindi Santa. Saan ka papunta? Tatawagin ko si Dr. Leverisa. Baby? Okay. Mamaya lang. Tulog na yan. Don't worry. You'll be fine. Meron na siya siguro nakain na nakasama sa kanyang tiyan. Salamat, Vince, ha? Okay. Pasensya ka na kung naabala ka namin. Wala pa kasi si Alan, hindi pa umuwi. At yung pediatrician ko naman, nag-out of town. Mabuti na lang akong naisipan yung tawagan. Matagal na rin tayong out of touch. The last time we saw each other was during the funeral of my dad. Di ba? Actually, si Dolores ang nakaalala sa'yo. Dati siyang nagvo-volunteer work dun sa health center sa San Lazaro. Hindi mo na yata ako kilala eh. Maaari ba naman kita makalimutan? Kaya lang, hindi ako makasigurado dahil... Wala na akong abito. Lumabas na kasi ako sa kumbento eh. Excuse me Dalawa na pala anak mo. Anak ni Dolores yun. Ha? Sino na pangasawa niya? Yan ang nga masaklap, Vince, eh. Dalagang ina ang kapatid ko. Ayaw niyang aminin kung sino ang tunay na ama ng anak niya. Pinagpipilitan niya na habang nobisyante pa siya, ginahasa siya ng lalaki. Pero sa palagay ko'y gawa-gawa lang niya yun para protektahan ng ama ng bata. Hi. Hi. Nanggaling ako sa inyo. Sabi ng maid nyo, nandito ka raw. May kailangan ka ba sa akin? Wala. Curious lang ako sa anak mo. Meron na ba siyang pediatrician? Baka gusto mo siyang ilipat sa akin. Nandyan lang ang kliniko sa... Kumpletong vaccination shots ni Nino, Vince. Pareho kami ng pediatrician ni ate, si Dr. Pacheco. Kilala ko si Dr. Pacheco. Mahal siya sumingil. Bukod doon, unreliable pa. Tingnan mo, nung meron emergency, where was he? He was on vacation. Ganun ba, doktor? Pumunta ka ba dito para manira? O ano? To tell you the truth, gusto lang kitang talaga makita uli. Bakit? Wala. Kasi nung madre ka pa nun, nabitin ako sa'yo. Minsan, gusto kitang makausap, makakwentuhan, pero hindi ko alam kung paano. Nakakailang kasi yung belo mo. Parang hindi ako normal na tao. ganun na nga. Hindi kita maabot. Parang lagyan lang kita ng hilo sa ulo. Pwede na kitang iligay sa pedestal at isama sa prosesyon. Disappointed ka ba ngayong nalaman mong nahulog na ako sa pedestal na yon? I'm sure na i-chismis na sa'yo ni ate kung ano nangyari sa akin sa probinsya. Kaya, wala na ako maaaring may pagmalaki sa'yo. Mas madali makipag-usap sa mga tao kaysa sa mga anghel. Magalit kaya ang Diyos kapag sabihin ko sa'yo, mas maganda ka ngayong putol lang yung mga pakpak. Saya mo yata, ngayon lang kita nakitang ganyan. Ayoko sana sabihin sa'yo, ate. Dahil gusto ko, ang mama't papang unang makaalam. Kaso hindi ko na mapigilan ang sarili ko eh. Nag-propose na sa akin si Vince. Anong sinagot mo? Sabi ko, pag-iisipan ko pa.
Pero actually, hindi ko na kailangan gawin yun eh. Pinapakaba ko lang siya ng konti. Mag-aasawa ka na? Nakakatawa, di ba? Nauna pa ako magkaroon ng anak kaysa mag-aasawa. Pero napamahal na si Nino kay Vince. I-adopt daw niya si Nino pagkasal na kami. Gagawin daw niyang Vincent Leverisa III ang kanyang pangalan. Galit bang ate? May nasabi ba ako? Dolores, napag-isipan mo na ba talaga na mabuti itong gagawin mo ito? Sa tingin mo ba, kilala mo na ng gusto si Vince? Wala na siguro akong dapat malaman sa kanya, di ba? Mahal ko siya. Hindi ba sapat yun? Loving a man is not the same as loving God. At huwag kang magkakamaling i-confuse tong dalawa. Iiwasan mo rin ang pagpasok sa isang bagay na mahirap labasan. Pero napakadaling mahalin si Vince. Anong nalalaman mo tungkol sa pag-ibig? Anong naging karanasan mo na sa mga lalaki na kasama mo na? Si Emil. Masyado pa kayong bata para maintindihan ang tunay niyong feelings sa isa't isa. And how about this bastard who raped you? Do you think ginawa niya yun dahil mahal ka niya? Ha? Bakit ka ba nagagalit? Bakit parang ayaw mo akong lumigaya? Because I think you're too good for this world. At kahit kailan, walang lalaking magiging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Sabi ni Vince, madre ka daw dati. Opo. Alam mo, tuwang-tuwa ako nung nalaman ko. Talaga po? Bakit? Noong bata pa ako, gusto ko na talagang pumasok sa kumbento. Kaya lang, masyado akong banidosa. Sabi nga ng mama ko noon, mas mahal ko pa daw tong buhok ko kaysa sa Diyos. Sabi ko naman kung ayaw ng Diyos na mahalin kong buhok ko, sana hindi na niya ako binigyan ng napakagandang buhok na kinaiinggitan ng lahat ng mga kaklase ko. Ngayon, pala, pagtanda ko, kukunin din niya ito sa akin. Sabi nga nila, kapag napapansin ng Diyos na mas mahal mong isang bagay kaysa sa Kanya, kukunin din niya ito sa'yo. Pero, nakaisip din ako ng paraan. Nung napansin kong unti-unti nang nalulugas ang buhok ko, inipong ko to. Sinong mag-aakalang ang pusod kong ito ay nakakabit lang sa ulo ko? Hindi ko mahalata kung hindi niyo sinabi. Kaya ipagtatapat ko sa'yo ang sekreto ko dahil gusto kita, Dolores. At ngayon, ipagtatapat ko sa'yo ang tungkol sa bahay na ito bago ka tumira dito. Wala akong kasama sa bahay na ito kundi isang katulong. Pero hindi siya natutulog dito. Pamangkin niya itong si Sula. Kaya ko siya kinuha para meron akong makatulong na gumawa ng mga pusod ko. At mautusan dyan sa labas paminsan-minsan. Sula, tama na yan. Matulog ka na. Ako kasi ang nagluluto. Ako pa rin ang naglilinis ng bahay. At siyempre, ako pa rin ang naghahardin. Hindi sa ayaw kong gumastos, pero ayaw ko pang mamatay. Ang paniwala ko kasi, kapag nakikita ng Diyos na marami ka pang pinagkakaabalahan at may silbi ka pa sa mundong ito, pahabain pa niyang buhay mo. Ngayon, kapag kasal na kayo ng anak ko, handa ka na bang gawin ang lahat ng ito para sa kanya? Naku po, wala kayong dapat alalahanin. Dahil sanay na po ako sa trabaho sa loob ng kumbento. Magaling. Mukhang magkakasundo tayo. Well, anong tingin mo sa mama? Gusto ko siya. Mahilig siya magkwento. Don't you find her a little weird? Alam mo kung sino naalala ko sa kanya? Si Sister Bernadette. Yung pinakamatandang madre sa congregation namin. Well, hindi ako nagtataka. Dahil nung araw, muntik na rin magmadre si mama. Sabi nga niya Ikaw, nagsisisi ka ba ngayong nasa labas ka na ng kumbento? Hindi na.
Wear this ring This ring as a sign of my love and is loyalty. a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, in the name of the Son, Father, and of the Holy the Spirit. Son, Amen. and of the Holy Spirit. Vince, wear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. Congratulations. Thank you. Saan ka pupunta? Parang narinig ko umiiyak si Ninyo. Huwag ka na mag-alala. Si Ursula na ang bahala sa anak mo. Asikasuhin mo na muna asawa mo. Hmm? Ba't hawak mo pa yan? Hindi mo na kailangan to. Alam ko ninenervyos ka. Ganon din ako. Mahal mo ba ako? Patutunayan mo bang mahal mo ako? Wag. Wag. Akala ko ba mahal mo ko? Ha? Wag, please, wag muna. Huh? Wag. Anong gusto mong mangyari? Kailan bang gasahan kita uli para maangkin kita? Ha? Ikaw yung sinira mong buhay ko. Sinira mong buhay ko! Ikaw, sinira mong buhay ko! Pinatay mo ako, walang iya ka! Hindi! Hindi, Dolores. Tinukoy kita. Patay ka nung nasa loob ka ng kumbento. Dahil walang buhay doon. Dito. Dito sa labas. Sa mundo. At totoong buhay. Sige! Sige!
Dolores, may dinaramdam ka ba? Wala po. Good morning. Iyo, good morning. Good morning. Ang sarap talaga na may asawa. Kung alam ko lang, matagal na akong tumigil sa pagbibinata. Honey, please, fix my tie. Sandali lang, ha? Dolores, hayaan mo na. Kumain ka na rito at sabayan mong asawa mo. Ay, naku. Ibaba mo na. Sige na. Kaya naman siyang alagaan ni Sula eh. Sige na, ibaba mo na. Sula! Sula! Po! Nasaan ka ba? Halika nga rito. Ano ka? Ano ka? Ano ginagawa mo? Puyat ka ba? Sorry po. Hindi po kasi ako masyado nakatulog kagabi. O sige, asikasuhin mo na si Nino na makakain na kami ng almusal. Oh, sige. Dali mo na sa labas. Siguro, naiinitan. Dolores? Hayaan mo na, Dolores. Kaya naman siya ni Sula. Kumain ka na. Ma, Thank you. if it's okay with you, mag-Hong Kong lang kami ni Dolores next week. Bakit? Anong bakit? Para makapag-honeymoon tayo ng gusto. Masyado lang ako maraming pasyente this week, kaya dinilay ko lang ang biyahe natin. Ay mo nun, makakapag-solo tayo. Paano si Nino? Bahala na kami ni Sula sa kanya. Mabuti nga yun habang wala kayo, masusolo ko naman yung apo ko. Honey. Blessed me, Father, for I have sinned. Ano ang kasalanan mo, Iha? Father, ayoko po matulog sa tabi ng asawa ko. Bakit? Nandidiri po ako sa kanya, Father. May sakit ba siya? Wala po. Wala naman pala eh. Dapat tabihan mo siya. May karapatan siya sa iyo. Kahit po ayoko. Iha, noong ikasal kayong dalawa, iniutos ng Diyos na dapat magsiping kayo para magkaroon kayo ng anak. Yan ang banal na layunin ng pag-aasawa. Father, malaking kasalanan po ba sa Diyos kapag hindi ko binigay yung sarili ko sa aking asawa? Isang malaking kasalanan, Iha. I celebrate my love for you. Tonight, there's a difference between us. Hello, Han. Hi, Vince. Ang asawa ko. Na-miss mo ba ako? Hmm? Vince, teka lang. Vince? Vince? Dolores? Dolores? Nasaan yung mga tickets? Anong ginawa mo sa mga tickets ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Ano
Ano ba, Vince? Nasasaktan ako! Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa ginagawa mo? Kahit gaano kita saktan, kahit kailan, hindi mapapantay yung pagpapakasakit na binigay mo sa akin ng pagsamantalan mo ko! Gusto mo ba malaman kung bakit ko ginawa sa'yo yun? Ha? Mayabang ka! Akala mo mas mataas ang lipad mo kaysa sa ibang tao, no? Akala mo porke madre ka, you're special, blessed by God! Hindi ka tulad namin mga ordinaryong tao lamang. Hindi totoo yun! Akala mo poprotektahan ka ng abito mo? Ano nangyari? Tinulungan ka ba ng Diyos mo nung gabing kailang kailangan mo siya? Hindi! Kakababa ng loob, ano? Nakapak din pala ang paa mo sa lupa katulad namin lahat. Kung gano'n ang pagkasuklan mo sa akin, bakit mo ako pinakasalan? Para makuha kong anak ko ng legal. Hindi mo anak si Nino! Anak siya ng Diyos, hindi ng demonyo! Buhay na buhay ngayon ang demonyo sa mundong ito. Ako mismo. Ilang beses ko na siya nakita rito. Dito. Mismong sa silid na ito. Minsan, nagdarasal ako. Dito, sa harap ng altar, nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko ang demonyo. Nakapangingilabot ang anyo na hindi ko mailarawan sa iyo. Bumukas ang bibig at nakakatindig balahibo. Para itong isang malalim at madilim na butas na walang hanggan. Umaapoy ang buo niyang katawan. Wala siyang anino. Ano pong ginawa niyo? Ay di nagkrus ako ng 3 beses. At pagkatapos, winisikan ko siya ng holy water. Holy water na galing sa simbahan. Ay di nawala siya at hindi na bumalik uli. Ang takot lang niya. Talagang tusong demonyo. May kalikutan at kapilyuhan. Gagawin niyang lahat sa kanyang kapangyarihan upang nakawin sa Diyos ang mga kaluluwa ng tao. Kaya gagawin niya ito sa isang paraan na maganda. Hindi halata. Nakabalat kayo, ika nga. Kaya dapat tayong maging maingat at laging nakahanda laban sa tukso. Kahit kumatok pa siya ng kumatok. At bibigyan kanya ng kung ano-anong mga pangakong magaganda. Huwag ka magkakamaling papasukin siya. Bibilugin niyang kaluluwa mo na parang bola. Paglalaroan ka. At hindi ka na pagkakawalan. Kahit kailan. Oh, Belinda. Sarado na ang klinik. Alam ko. Sinasabi ko na nga ba eh. I knew we would be compatible. Your wife won't sleep with you. And my husband won't sleep with me. Kaya't hindi nakapagtataka na tayong magkasama ngayon. Alam mo, sa San Lazaro pa lang, attracted na ako sa'yo. Kaya lang, hindi ka lang may asawa na. Buntis ka pa. So why did you let that stop you? Sana'y binigyan mo ako ng kahit na konting hint na may gusto ka sa akin. Naunahan tuloy ako ni Dolores. Hindi ka ba nagsisisit? Siya ang pinatulan mo at hindi ako? Ngayon, oo. Ibang-iba ako sa kanya, hindi ba? Sinabi mo pa. I think your sister's crazy. Wala na siyang ginawa kung hindi magkulong sa kwartong nilipatan niya. Siya lang nakakapasok doon, ha? Si Nino, doon na natutulog sa silid ng yaya niya. Hindi mo ba alam na pwede mong i-annul ang marriage mo? On the grounds na baliw ang asawa mo. Sige po, we'll go ahead. Bye-bye.
Bye. Bye. See you. Ang dami ko nakain. Oh, sige. Happy birthday ulit, Oh, sige. The food was great. Bye. 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 Happy birthday. Bye. Oh, we'll call you Okay, Friday, thanks ha? for coming. Bye. Salamat. Uy, mag-ingat Okay, kayo, ikaw ah. din. Bye. Halika, kain muna tayo ng dessert. Masaya ka ba? Siyempre. Buti naman dumating ka. Kung hindi, hindi na talaga kita kakausapin kahit kailan. Sula? Po. Sula, pahingi ng platito tsaka tinidor. Opo. Ano na bang pakiramdam mo? Ngayong pari ka na. Tao rin naman ng mga pare ah. Kaya lang, pwede sila magmisa at makinig ng kumpisal. Sula, Po. buntis ka, no? Sino ama ng batang yan? Sino ama ng batang yan? Ma? Ma? Ano yon? Sandali lang ho. Bakit? Si Sula. Ano nangyari kay Sula? Oh, anong nangyari? Bakit umiiyak si Sula? Si Sula. Buntis. Buntis ho siya. Seryoso? Sino nga man ang batang yan? Hindi ko po pwedeng sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin. Kailangan ipagtapat mo sa amin, Sula. Pat matulungan ka namin. Kailangan pakasalan ka ng lalaking gumawa niyan sa'yo. Sino ang ama ng bata? Hindi ko po pwedeng sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko. Ayoko po. Hindi ko pwedeng sabihin. Sabihin mo, Sula. Ma, kung ayaw niyo sabihin, huwag niyo siyang pilitin. Karapatan niyang itago ang pangalan ng ama kung gusto niya. Ang mabuti pa, bigyan niyo na lang siya ng pera at palayasin natin siya Vince, dito. hindi ko magagawa yan. Cargo de konsensya ko si Sula. Wala nang ibang pamilyang pobreng batang yan, kundi tayo lang. Ma, ano gusto niyo mangyari? Ha? Ang mga anak siya dito tapos dito niya palaki ng bastardo? Kaya nga kailangan natin malaman eh. Kaya nga dapat, ipagtapat mo na kung sino yan. Kanino ba talaga yan? Magagalit kayo eh. Aba, lalo kung magagalit kapag hindi mo sinabi. Sula, siya si Emil. Isa siyang pare. Kailangan, ikumpisal mo sa kanya, pati na rin ang pangalan ng iyong kalaguyo. Kapag hindi ka nagtapat, magagalit sa iyong Diyos at parurusahan ka niya sa impyerno. Naintindihan mo ba ako, ha? Magsalita ka, magsabi ka, sino ba? Si Kuya Vince po! Siya ho, ama ng bata! Kailan pa? Mula ho nung gabi ng kasal niyo. Vince, pwede ba kitang makausap sandali? Ikaw, ingrato kong tarantado ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Pagkatapos ko siyang pagkatiwala sa'yo, ito bang... Teka nga! Pakinggan nga niyo muna ako! Huwag kayong... Hindi niyo alam talaga kung ano nangyayari sa bahay na ito eh! At anong ebidensya ang kailangan ko para malaman na puro kawalang hiyan na nangyayari sa bahay na to? Pati katulong! Huwag mo sabihin sa akin kahit minsan, ha? Kahit minsan, hindi ka naging unfaithful sa asawa mo kapag walang hiyan. Adong! Sige! Sige! Suntukin niyo ako! Bugbugin niyo ako! Pero pagkatapos huwag kayong mabibigla kung bigla malaman ng asawa niyo ang tungkol sa pangalawang Mrs. Aaron na pinabahin sa Hong Kong. Ha? At kung malaman ni Dolores at Belinda na meron pala silang isang nakakabatang kapatid na kamukha na Sino may sabi sa inyo niyan? Kayo mo nalaman yan! Sino may sabi sa'yo? Sige! Tama na! Ano pa kayo? Tama na! Papatay kita! Papatay kita! Papatay kita! Tama na ho! Tama na ho dyan! Herman! 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 Pa! Herman!
Dolores? Dolores! Buksan mo nga ang pinto. Dolores! Ano ba ang ginagawa mo dyan? Buksan mo nga ito! Ano naman bang kaletsehan ang pumasok sa ulo mo? Ha? May kwarto naman tayo, ba't dyan ka nagkukulong? Dolores! Naririnig mo ba ako? Ha? Gusto mo ba bang gibain ko itong pinto? Sige! Mabulo ka dyan kung gusto mo! Wala akong pakialam! Bahala ka sa buhay mo! Buhay na buhay ngayon ang demonyo sa mundong ito. Kailangan niya mamatay! Demonyo siya! Demonyo siya! Demonyo siya! Demonyo siya! Dolores? Diyos ko. Siya po, si Dolores Aaron Leverisa. Isang mamamatay tao. That's all, Your Honor. Your witness. Mrs. Leverisa, ano po sa tingin ninyo ang nangyayari kay Dolores nang sunugin niya ang maid's quarters ng bahay ninyo? Sa tingin po ba ninyo, alam ho niya ang kanyang ginagawa o hindi? Objection, Your Honor.
Hindi po psychiatrist si Mrs. Leverisa para gumawa ng sarili niyang opinyon tungkol sa mental state ng nasasakdal nung mangyari ang krimen. Your Honor, I am only asking for personal observation. Dahil alam ko pong matagal silang nagsama sa iisang bubong at kilalang kilala po niya ugali nito. I am not asking for a medical opinion. Objection overruled. You may proceed, Counselor. Thank you, Your Honor. Mrs. Leverisa, uulitin ko po ang tanong. Nang sunugin po ng nasasakdal ang maid's quarters ng bahay ninyo, alam po ba niya ang kanyang ginagawa o hindi? Ang alam ko lang, nung gabing yon, halos hindi ko nakilala si Dolores dahil pinasukan siya ng demonyo. Tinabi ko na ang mga yan. Ano pa bang paggagamitan niya dyan? Eh ayaw naman niyang hubadin ang abito niya. Ano ka na ba niya ngayon? Yaya? Kailangan niya ang mga ito. Dapat lang mapunta sa kanya. Dadaling ko bukas sa kanya ito. At ano namang medalya ang habol mo ngayon? Catholic Medal of Honor? Tagapagligtas ng dating madre? Aba, hindi lang yata si Dolores ang nasisiraan ng bait. Tigilan mo nga ako, Belinda. At huwag mong gagamitin ang kaso ni Dolores para ungkatin lahat ng sama ng loob mo sa buhay. At huwag mo rin gagamitin ang kaso ni Dolores para pagbigyan ng mga ilusyon mo sa buhay. Ginagawa mong kawang-gawa ang pag-ibig. Parang charity. Binibigay mo na may kasamang awa, katulad ng ginawa mo sa akin. Yan ang hirap sa'yo eh. Nakikita mo sarili mo sa lahat ng bagay. At bakit hindi? Yang nangyari kay Dolores, hindi ba't kagaya ng nangyari sa akin? Nag-iilusyon kang tagapagsagip ka ng lahat ng tao. Nabuntis ako't sinagip mo ko. Na hindi ka nga sigurado kung kailangan mo ko eh. Na in love ka lang sa feeling na kailangan kita. At eto si Dolores, pumapapil ka na namang hero at savior. Oo, nag-ilusyon ako. Pero ilusyon na magmamahalan tayo pagdating ng panahon. Tama. Hindi nga kita pinakasalan dahil mahal kita. Pero pinakasalan kita para mahalin ka. Yun ang pinakamalaking ilusyon. Bakit hindi mo amining umiibig ka kay Dolores? At bakit hindi mo tanggapin na umiibig ako sa kanya? Ganyan talagang kapalaran natin. Sa bandang huli, lahat tayo kanya-kanyang harap sa kanyang paghatol. Isa-isa tayong uusigin. Wala tayong ibang abogado kundi ang ating konsensya. Wala tayong ibang depensa kundi ang ating pagpapakumbaba. Iba kung humusga ang tao sa Diyos. Si Judge Austria ang huhusga sa kaso mo. At hindi Biblia ang tutunghayan niya, kundi ang revised penal code. Huwag mo paubaya ang lahat sa langit. Magiging mahalaga ang desisyon mo sa kasong ito. Hindi. Hindi tayo nagdedesisyon. Ang lahat ng ito'y dinesisyon na sa langit. Ang lahat ng ito'y may kahulugan. Ang kasong ito, ang pagtatanggol mo sa akin, ang pagpasok ko sa kumbento, ang pagpapakasal ko kay Vince, ang pagkamatay ni Papa. Lahat. Thou shalt not kill. Yan ang utos ng Diyos. At sinuway ito ni Dolores Aaron Leverisa. Higit na mabigat ang paglabag na ito ng kautusan kung isasaalang-alang natin na si Dolores Aaron Leverisa ay dating alagad ng Diyos na may sapat na kaalaman at karunungan tungkol sa mga aral at batayang mga kautusan ng Biblia. Halos 2 taong plinano at pinag-isipan ni Dolores Aaron Leverisa kung paano patayin ang kanyang asawang si Vince. Dahil alam niyang ito ang lalaking gumahasa sa kanya nung siya ay isang nobesyada pa lamang. Ibig niyang gumante. At sa paghiganting ito ay nadamay ang kanyang walang kamuang-muang na anak na si Nino at ang yayang nabuntis ng kanyang asawa na si Ursula Maniago. Based on the evidence presented in this court, Your Honor, Dolores Aaron Leverisa should be convicted of premeditated murder and 2 counts of parricide. Nung gabing unang pinagsamantalahan ni Vince Leverisa si Dolores, habang siya isang nobesyada pa lamang, at nabaril o nasaksak niya ito, napatay niya ngayon si Vince. Would you then have charged her with murder? Sa tingin ko po hindi.
Sa halip, maunawaan po natin siya dahil sa ginawa niyang pagtatanggol sa kanyang sarili. Hindi po nalalaman ni Dolores na ang kanyang napangasawa ay ang lalaking gumahasa sa kanya. Subalit nung malaman niya ang buong katotohanan, dahil kay Vince din naman ang galing, hindi pa rin niya naisipang maghiganti. Sa halip na iwanan niya ang kanyang asawa, pinagtiyagaan pa rin niyang pakisamahan. Doon mismo sa loob ng bahay nila. Hanggang sa nakagawa na naman ng pagkakasala si Vince ng pag-aabuso niya kay Dolores. Nang buntisin niya ang isang katulong, doon din mismo sa ilalim ng iisang bubong. Totoong hindi ho ito hukuman ng awa. Subalit, hindi rin ito hukuman ng katarungan lamang. Ito rin po ay hukuman ng pag-unawa. Na kung saan nananaig, hindi lang ang makitid na pananaw ng batas, kundi pati na rin ang malawak na pag-unawa ng puso. Dito po natin inunawa ang kasalimutan ng isang buhay na nasasangkot sa isang kaso. Na kung ipagsasama po natin ang pag-unawa at ang katarungan. Mababatid po natin na ang aking kliyente na si Dolores Aaron Leverisa ay nararapat tawaging isang biktima. The accused, Dolores Aaron Leverisa, is charged before this court with premeditated murder. For each of these 3 criminal charges, the law imposes the penalty of reclusion perpetua, or life imprisonment to death. While this court is of the opinion and holds that the prosecution has proven beyond reasonable doubt that the accused is responsible for the death of all the 3 victims, this court is also convinced that at the time of the killings, the accused was mentally ill and that the accused was insane. This court holds that the accused is not criminally liable and therefore enters a judgment of her acquittal. This court, however, orders that the accused be confined in a mental hospital for further treatment. And upon certification of her physician that she has fully recovered, this court shall order her permanent release. So ordered. Pinabayaan mo na lang ako mag-isa. At ikaw kung saan ka lang naglagalag, tatiis mo ako. Demonyo! Hubarin mo yan! Tumpunin ka sana! Hubarin mo yan! Hubarin mo yan! Sana! Maghihiwalay muna kami ni Alan. Siguro, sa dalas ng dalaw niya sa'yo, nabanggitan niya yun. Pupunta ako ng States. Isasama kong bata. Aba, malaki na ang pamangkin mo. At lagi niyang tinatawag ang pangalan mo kapag ipinapakita namin sa kanyang larawan mo. Hindi ko naman nakakalimutan na utang na loob niya ang buhay niya sa'yo. Gusto kong malaman mo na kinikilala kong mga pagkukulang ko sa'yo
bilang kapatid mo at bilang asawa ni Alan. Pinabayaan kita. Hindi kita tinulungan sa mga sandaling kailangan mo ako. Please, Dolores. Maawa ka sa aming nagmamahal sa iyo. Magsalita ka. Please, say something. Please. Hindi ka pinukulong ng korte. Pinagagamot ka lang nila. Pero ikaw, kinukulong mo ang sarili mo dahil sa iyong katahimikan. Pinarurusahan mo sarili mo, Dolores. At sa tingin ko, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Hindi sadista ang Panginoon, Dolores. Tinatalikuran mo ang mundo, Dolores. Para ka walang buhay. At walang pagmamahal ko walang buhay. Wala pa siya. Dolores. Wala pa siya. Wala na siya. Gusto ko makausap si Emil, Alan. Gusto ko makausap si Emil. Nagsalita na ang Diyos, Dolores. Nagsalita na siya sa pamamagitan ng desisyon ng korte. Wala kang kasalanan. Wala ka nang dapat hintayin sa kanya. Hindi. Alam kong kakausapin niya ako. Matagal ko na siyang hinihintay. Wala pa siya. Naghihintay ako ng palatandaan. Hindi kanya kakausapin mula sa ulap. Wala kang makikita nagliliyab na puno, umiikot na araw. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pangyayari na gaganap sa atin sa araw-araw. Kailangan ko maging kapag-ipakinabang sa Kanya. Handa akong dumanas ng impyerno para lang sa Kanya. At ito ng impyerno. Ito na. Nasa mundo ka ng mga buhay, Dolores. Pwede mo gawing impyerno. Pwede mo gawing langit. Ang mahalaga ay ang paniniwalang patatawarin ka kapag humingi ka ng tawad. Humingi. Hindi magpakahirap o magpakabaliw. Salamat, ha? Naku, sister. Mapilit talaga ang batang ito. Gusto ka raw makita. Sabi ko nga baka istorbo lang kami kasi... Namimiss ko po kayo, sister. Makita ka lang daw. Gumaganda na ang pakiramdam niya. Hindi na siya nalulungkot. Nawawala na ang sama ng loob niya sa mundo. Sister, hinahabol ko po kayo sa korte noon. Gusto ko po kayong yakapin noon. Sister, ipagdasal niyo pong gumaling ako. Araw-araw po isamin niyo ako sa inyong mga dasal. Araw-araw po ninyo ako ipagdasal. Sister? Sister? Inay? Nay? Rebecca? Nay? Inay? Inay, nagagalo ko ng mga pako. Inay! Sister, nagagalo ko ng mga pako. Nagagalaw ko na. Inay! Inay, nagagalaw ko ng mga pako.
Inay, nakakalakad na ako. Ako. Salamat. Sister! Sister, nakakalakad na po ako. Sister! Sister, nakakalakad na ako. Salamat po, sister. Ay. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. What do you ask of this congregation? To be a member of the community of the Daughters of Saint Anne, dedicated to the service of the Lord. What do you promise? I promise obedience, poverty, and chastity to Mother Superior and her successor. My daughter, we are very happy to accept you and welcome you as a member of this community. From now on, your life will be dedicated to the devotion and service of our Lord, leading a life of obedience, poverty, and chastity, following in the footsteps of Saint Anne. Simula nang ika'y nabuhay, hinanap mo ang tamis ng buhay, kabutihan ng puso. Hinanap mo'y tamis, dinanas mo'y pait, minithi mong liwanag, nasadla ka sa dilim. Ngunit tibayan ng loob, may hangganan lahat ng dusa. Sa panahong wala ng pag-asa, makiusap ka sa Diyos, makiusap ka sa langit, makiusap ka sa Diyos.
kabutihan ay umirag, kalinisan ng loob.